Panimula, maligayang pagdating sa masusing pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang aklat na isinulat. Ang How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie. Kung nais mong malaman kung paano makipag-ugnayan ng epektibo sa iba, bumuo ng matibay na relasyon, at maging isang taong tunay na gusto at pinagtitiwalaan ng iba, nasa tamang lugar ka. Isipin mong kaya mong pumasok sa kahit anong silid o sitwasyon at agad na mag-iwan ng positibong impression. Isipin mo rin ang kakayahang impluwensyahan ang iba hindi sa pamamagitan ng manipulation o pamimilit, kundi sa pamamagitan ng pangunawa, empathy, at respeto. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang gabay, ito ay isang mapa, patungo sa pagbabago ng paraan ng iyong pakikisalamuha sa mundo. Unang inilathala noong 1936, ang How to Win Friends and Influence People ay nakabenta ng milyon-milyong kopya sa buong mundo, at may dahilan kung bakit. Ang mga prinsipyo na ibinahagi ni Dale Carnegie ay walang kupas at epektibo pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang tunay na lakas ng aklat na ito ay nasa pagiging simple nito. Hindi lang niya sinasabi kung ano ang dapat gawin, kundi ipinapakita niya kung paano ang maliliit at makabuluhang kilos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong mga relasyon at buhay. Sa buong buod na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang prinsipyo ng aklat at kung paano mo ito maipapatupad sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magbibigay tayo ng mga totoong halimbawa, susuriin ang sikolohiya sa likod ng mga payo ni Carnegie, at magbabahagi ng praktikal na mga tip na maaari mong simulan agad. Kung nais mong pagbutihin ang iyong personal na relasyon, umangat sa iyong karera, o maging mas epektibong tagapagpahayag, may mahalaga kang matututunan dito. Kaya't umupo, mag-relax, at samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Sa pagtatapos ng buod na ito, magkakaroon ka ng mga kasangkapan upang hindi lamang makakuha ng kaibigan, at impluwensyahan ang iba, kundi gawin ito sa isang paraan na tapat, makahulugan, at makabuluhan. Pangunahing teknik sa pakikitungo sa tao. Simulan natin sa mga pangunahing teknik na mahalaga upang epektibong makitungo sa ibang tao. Maaaring mukhang simple ang mga prinsipyong ito, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagsasaalang-alang at patuloy na pagsasanay upang maipatupad ng maayos. Unang binigyang diin ni Carnegie ang isang makapangyarihang mensahe, huwag po muna, humusga, o magreklamo. Likas sa tao ang ituro ang pagkakamali ng iba at ipahayag ang kanilang hindi kasiyahan. Ngunit babala ni Carnegie, kadalasan itong may hindi magandang epekto. Kapag pinuna ang isang tao, nagiging defensive sila at pinapangatwiranan ang kanilang mga kilos, imbes na pag-isipan ng mga ito. Halimbawa, sa isang opisina kung saan pinupuna ng isang manager ang isang empleyado sa harap ng marami, mararamdaman ng empleyado ang kahihiyan at maaaring bumaba ang kanyang moral, nakaantong sa pagkayamot at pagbaba ng pagiging produktibo. Sa halip, iminumungkahi ni Carnegie ang paggamit ng positibong pag-uudyok, ituon ang pansin sa kung ano ang ginawa ng isang tao ng tama at dahan-dahan na gabayan sila, patungo sa pagpapabuti. Susunod, binibigyang diin ni Carnegie ang kahalagahan ng tapat at taos-pusong pagpapahalaga. Sa mundo kung saan maraming mabilis na pumupuna, ang tunay na pagpapahalaga ay kapansin-pansin. Hindi ito tungkol sa paglalagay ng walang laman na papuri, kundi sa taos-pusong pagkilala sa pagsisikap at kontribusyon ng iba. Isipin mo ang isang pinuno na palaging kinikilala ang sipag ng kanyang koponan. Ang ganitong uri ng pagpapahalaga ay nagtataguyod ng positibong kapaligiran at naghihikayat ng mas mahusay na pagganap. Mahalaga ring tiyakin na ang iyong pagpapahalaga ay tiyak at tapat. Halimbawa, sa halip na sabihin, magaling ang ginawa mo, maaari mong sabihin, napahanga ako sa tiyaga at pasensya mo sa pakikitungo sa mahirap na kliyente. Malaking bagay ito sa kumpanya. Ang pangatlong pangunahing teknik ni Carnegie ay pagpapalabas ng masidhing kagustuhan sa ibang tao. Nakaugat ito sa empatiya ang kakayahang unawain ang pangangailangan at motivation ng iba. Upang epektibong maimpluwensyahan ang isang tao, kailangan mong ipakita kung paano naaayon ang iyong mungkahi sa kanilang sariling interes at layunin. Halimbawa, kung nais mong hikayatin ang isang kasamahan na tanggapin ang isang mahirap na proyekto, sa halip na ipaliwanag kung bakit ito mahalaga sa iyo, ituon ang pansin sa kung paano ito makakatulong sa kanila, maaari itong maging daan para sa mas maraming oportunidad, mas mataas na posisyon, o pagpapakita ng kanilang kakayahan sa senior management. Sa pamamagitan ng pag-alay ng iyong kahilingan sa kanilang personal na layunin, mas magiging madali para sa kanila na tanggapin ito ng may sigasig. 6 na paraan upang magustuhan ka ng iba. 1. Maging tunay na interesado sa iba. 2. Ngumiti. 3.
Tandaan at banggitin ang pangalan ng kausap. 4. Maging mabuting tagapakinig at hikayatin ang iba na pag-usapan ang kanilang sarili. 5. Pag-usapan ang mga bagay na interesado sila. 6. Ipadama sa kanila na sila ay mahalaga, at gawin ito ng tapat. Sa pagsunod sa mga prinsipyong ito, hindi ka lamang makakabuo ng mas maraming kaibigan, kundi makakalikha rin ng mas matibay at makahulugang koneksyon sa iba. Ang 6 na paraan upang magustuhan ka ng iba. Ang ikalawang bahagi ng aklat ni Carnegie ay naglalaman ng 6 na mahahalagang estratehiya upang magustuhan ka ng iba, isang mahalagang aspeto sa pagbuo ng matibay at positibong relasyon. Isa sa pinakamabisang paraan upang makakonekta sa iba ay ang pagiging tunay na interesado sa kanila. Ramdam ng mga tao kung ang iyong interes ay totoo o peke lamang. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang makilala ang iba, pagtatanong ng makahulugang tanong, at taos-pusong pakikinig sa kanilang sagot, ipinapakita mong pinahahalagahan mo sila bilang individual. Halimbawa, sa isang sosyal na sitwasyon, maaari kang magtanong tungkol sa kanilang mga libangan, pamilya, o mga kamakailang karanasan. Mahalaga rin na tunay kang makilahok sa usapan imbes na maghintay lang ng iyong pagkakataon na magsalita. Ang ganitong interaksyon ay nagbubuo ng koneksyon at nagpapadama sa iba na sila ay pinahahalagahan at nauunawaan. Isa pang simpleng ngunit makapangyarihang paraan upang mag-iwan ng positibong impresyon ay ang pagngiti. Ang isang ngiti ay isang universal na simbolo ng kabutihang loob at agad kang nagpapakita ng pagiging palakaibigan at madaling lapitan. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kilos ng pagngiti, kundi sa pagdadala ng isang positibo at bukas na saloobin na mararamdaman ng iba. Isipin ang pagkakaiba ng pagpasok sa isang silid na may seryosong ekspresyon kumpara sa isang mainit na ngiti. Ang huli ay agad na nagpapagaan ng pakiramdam ng iba at nagtatakda ng positibong tono sa anumang interaksyon. Ang pagngiti ay mayroon ding positibong epekto sa iyong sariling pakiramdam at sa buong kapaligiran na iyong kinabibilangan. Binibigyang diin din ni Carnegie ang kahalagahan ng pag-alala at paggamit ng pangalan ng ibang tao. Ang pangalan ng isang tao ay may malalim na kahulugan sa kanila, at ang pagbanggit nito sa isang pag-uusap ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagkilala at respeto. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga pangalan at paggamit nito sa natural na paraan sa pag-uusap, ipinapakita mong nakikita mo ang tao bilang isang individual at hindi lamang bilang isa pang estranghero sa karamihan. Sa propesyonal na mundo, ang pag-alala sa pangalan ng mga kasamahan, kliyente, at kakilala ay isang mabisang paraan upang bumuo ng magandang relasyon. Halimbawa, kapag may nakilala kang bago, subukang ulitin ang kanilang pangalan ng ilang beses sa pag-uusap upang mas matindaan mo ito. Ito rin ay nagpapadama sa kanila na sila ay kinikilala at pinahahalagahan. Ang pagiging magaling na tagapakinig ay isa pang mahalagang kasanayan na binibigyang diin ni Carnegie. Sa mabilis na mundo ngayon, ang tunay na pakikinig ay isang bihira at napakahalagang katangian. Kapag ikaw ay tunay na nakikinig, hindi ka lang naghihintay ng iyong turn na magsalita, ikaw ay lubos na nakatuon sa sinasabi ng kausap mo, tumutugon ng may pag-iisip, at nagpapakita ng empatiya. Ang aktibong pakikinig ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng eye contact, pagtango, upang ipakita na ikaw ay sumusunod sa usapan, at pagtatanong ng mga klarifikasyon kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng pakikinig ay nagpapadama sa iba na sila ay pinapakinggan at pinahahalagahan, na siyang pundasyon ng matibay at pangmatagalang relasyon. Kapag nakikipag-usap sa iba, mahalaga rin na pag-usapan ang mga bagay na interesado sila. Ang mga tao ay natural na mas naaakit sa usapan kung ito ay umiikot sa kanilang mga hilig at interes. Ang prinsipyong ito ay tungkol sa pag-alay ng iyong paksa sa mga bagay na mahalaga sa iyong kausap. Halimbawa, kung alam mong may kasamahan ka na mahilig sa pangangalaga sa kalikasan, maaari mong pag-usapan ang mga bagong inisyatibo sa inyong kumpanya na tumutugma sa ganitong adhikain. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang mga interes, hindi mo lang pinapanatili ang kasiglahan ng usapan, kundi pinapalakas mo rin ang iyong koneksyon sa kanila. Sa huli, pinapayuhan ni Carnegie na ipadama sa ibang tao na sila ay mahalaga, at gawin ito ng tapat. Lahat tayo ay nais maramdaman na tayo ay pinahahalagahan at iginagalang, at kapag kinikilala mo ang kahalagahan ng isang tao sa isang tunay na paraan, ito ay lumilikha ng matibay na ugnayan. Ang prinsipyong ito ay tungkol sa pagtrato sa iba ng may respeto at pagpapahalaga. Sa personal o propesyonal na relasyon, ang simpleng pagkilala sa kakayahan, ambag, o mabuting katangian ng isang tao ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto.
Ang susi rito ay tiyakin na ang iyong pagpapahalaga ay mula sa puso at tiyak, dahil madaling makita ng tao kung ito ay hindi taos-puso. Paano hikayatin ang iba na tanggapin ang iyong pananaw? Sa ikatlong bahagi ng aklat, tinatalakay ni Carnegie ang mga estratehiya sa pag-impluwensya sa iba at paghikayat sa kanila na tanggapin ang iyong pananaw nang hindi gumagamit ng puwersa o pagpilit. Ayon kay Carnegie, ang pinakamainam na paraan upang manalo sa isang argumento ay iwasan ito. Ang mga argumento ay madalas na hindi produktibo dahil nagiging defensive ang mga tao at lalong pinanghahawakan ang kanilang opinyon. Kahit na manalo ka sa isang pagtatalo, maaaring mawala ang tiwala at mabuting loob ng iyong kausap. Sa halip na makipagtalo, mas mainam na humanap ng pagkakapareho sa pananaw at idirekta ang usapan sa positibong direksyon. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagkilala sa pananaw ng iba at pagpapakita ng bukas na pag-unawa bago ipresenta ang iyong opinyon. Halimbawa, sa halip na direktang sabihin sa isang tao na sila ay mali, maaari mong gamitin ang mas magalang na paraan tulad ng naiintindihan ko kung bakit mo iniisip iyan, at isinasaalang-alang ko rin ang pananaw na iyon. Subalit, may isa pang aspeto na maaaring kapaki-pakinabang na pag-aralan natin. Sa ganitong paraan, nananatiling bukas ang komunikasyon at may respeto sa magkabilang panig. Igalang ang opinyon ng iba. Ang respeto ay pundasyon ng mabisang komunikasyon, kaya binibigyang diin ni Carnegie ang kahalagahan ng pagpapakita ng respeto sa pananaw ng iba. Kung sasabihin mo ng direkta sa isang tao na mali sila, malamang na maging defensive sila at isara ang kanilang isip sa anumang posibilidad ng produktibong pag-uusap. Sa halip, subukang ipahayag ang iyong pananaw sa paraang nagbibigay galang sa opinyon ng iba. Halimbawa, maaari mong sabihin, nakikita ko kung bakit mo iniisip iyan, at isinasaalang-alang ko rin ang pananaw na iyon. Subalit, may isa pang aspeto na maaaring kapaki-pakinabang na pag-aralan natin. Sa ganitong paraan, ang usapan ay nananatiling bukas at may respeto. Aminin ang iyong pagkakamali ng mabilis at buong katapatan. Kapag napagtanto mong nagkamali ka, ipinapayo ni Carnegie na aminin ito agad at may katapatan. Ang mabilis at tapat na pag-amin sa isang pagkakamali ay maaaring magpakalma sa sitwasyon at magbigay sa iyo ng respeto at tiwala mula sa iba. Ipinapakita nito na ikaw ay mapagpakumbaba at may kakayahang tanggapin ang pananagutan sa iyong mga kilos. Halimbawa, kung nagkamali ka sa isang desisyon sa trabaho, ang mabilis na pag-amin at paggawa ng hakbang upang itama ito ay makakatulong upang hindi lumala ang sitwasyon, at mapanatili ang iyong kredibilidad sa iyong koponan. Magsimula ng usapan sa positibong paraan. Isa pang estratehiya na binibigyang diin ni Carnegie ay ang pagsisimula ng usapan sa mabuting paraan. Kapag lumapit ka sa isang tao nang may kabaitan at positibong enerhiya, mas malaki ang posibilidad na maging bukas sila sa iyong mga ideya. Sa mga negosasyon, ang pagsisimula sa mga puntong pinagkakasunduan ay isang epektibong paraan upang bumuo ng kooperasyon. Ang pagpapahayag ng tunay na pagpapahalaga sa pananaw ng kausap ay maaaring magbigay daan sa mas produktibong talakayan. Hikayatin ang iba na magsabi ng oo sa simulan ng usapan. Pinapayuhan din ni Carnegie na hikayatin ang kausap na sumang-ayon sa simula pa lang ng pag-uusap. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga punto ng pagkakasundo, lumilikha ka ng positibong momentum na mas nagpapadali sa pagbuo ng kasunduan sa mas mahahalagang isyu. Halimbawa, kung nakikipagnegosasyon ka sa isang kasunduan, maaari mong simulan sa pamamagitan ng pagpuna sa mga bagay na pareho ninyong sinasang-ayunan. Ang ganitong paraan ay nakakatulong sa pagbuo ng pakiramdam ng pagtutulungan at ginagawang mas madali ang pagharap sa mas mahihirap na aspeto ng negosasyon. Hayaan ang iba na magsalita ng higit. Isa pang epektibong estratehiya ay hayaan ang iba na gawin ang karamihan sa pagsasalita. Ang mga tao ay nais maramdaman na sila ay pinakikinggan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa iba na ipahayag ang kanilang pananaw, mas madali mong mauunawaan ang kanilang panig at makahanap ng paraan upang mapalapit ang inyong ideya sa isa't isa. Ipahayag ang iyong ideya sa paraang pakiramdam nila ay kanila ito. Mas malaki ang posibilidad na suportahan ng isang tao ang isang ideya kung pakiramdam nila ay sila mismo ang nakaisip nito. Halimbawa, kung nais mong ipatupad ang isang bagong proseso sa trabaho, sa halip na ipilit ito sa iyong team, maaari mo itong ipresenta bilang mungkahi at hingi ng kanilang opinyon. Kapag naramdaman nilang bahagi sila ng pagpapasya, mas malamang natanggapin at suportahan nila ito. Subukang tingnan ang bagay mula sa pananaw ng iba. Ang empatiya ay isa sa pinakamahalagang elemento ng impluwensya,
ayon kay Carnegie. Subukang tunay na unawain ang pananaw ng iba. Kapag nauunawaan mo ang kanilang perspektibo, mas magiging epektibo ang iyong komunikasyon at mas madali kang makakahanap ng solusyon na kapwa kapaki-pakinabang. Halimbawa, kung may kasamahan kang hindi sang-ayon sa isang bagong proyekto, maaari mong tanungin. Ano ang mga alalahanin mo tungkol sa pagbabagong ito? Sa ganitong paraan, nabubuksan ang isang dialogo, kung saan maaari mong tugunan ang kanilang mga pangamba at makahanap ng kompormiso. Magpakita ng pag-unawa at pakikiramay sa kaisipan ng iba. Itinampok din ni Carnegie ang kahalagahan ng pagiging sympathetic sa opinyon at damdamin ng iba. Ang paggalang at pagkilala sa damdamin ng iba, kahit na hindi ito tumutugma sa iyong paniniwala, ay nakakatulong sa pagpapalakas ng tiwala at ugnayan. Halimbawa, kung may kliyenteng hindi nasisiyahan sa isang serbisyo, ang pagpapakita ng pag-unawa sa kanilang pagkadismaya ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng sitwasyon. Ang pagsasabi ng, naiintindihan ko kung gaano ito nakakainis para sa iyo, at nais kong humanap ng solusyon upang maayos ito, ay nagpapakita ng iyong malasakit at pagnanais na makatulong. Hikayatin ng iba sa pamamagitan ng apela sa mas mataas na mithiin. Pinapayuhan ni Carnegie na hikayatin ng iba sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang mas mataas na mithiin. Ang mga tao ay nais isipin na sila ay mabuti at may mataas na layunin, kaya maaari mong gamitin ito upang hikayatin silang gumawa ng positibong aksyon. Halimbawa, kung pinamumunuan mo ang isang charity project, maaari mong ipaliwanag kung paano makakatulong ang kanilang kontribusyon sa komunidad. Ang ganitong inspirasyon ay maaaring humikayat sa kanila na gawin ang higit pa sa inaasahan. Gawing mas makatotohanan at kawili-wili ang iyong ideya. Isa pang epektibong estratehiya ay gawing mas buhay ang iyong ideya sa pamamagitan ng paggamit ng makukulay na halimbawa, kwento, at paghahalintulad. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng isang produkto, sa halip na ilarawan lang ang mga benepisyo nito, maaari mong ikwento kung paano nito natulungan ang isang customer sa totoong buhay. Hamunin ang iba sa positibong paraan. Sa huli, iminumungkahi ni Carnegie ang paggamit ng hamon upang hikayatin ang iba. Ang mga tao ay likas na mahilig sa hamon, at kapag iniharap mo ang isang gawain bilang isang pagkakataon upang patunayan ang kanilang kakayahan, mas magiging masigasig sila rito. Paano baguhin ang tao nang hindi sila naapektuhan o nagtatanim ng sama ng loob? Ang huling bahagi ng aklat ni Carnegie ay nakatuon sa pamumuno, partikular sa kung paano gabayan ang iba at hikayatin ang pagbabago ng hindi nagiging sanhi ng sama ng loob o galit. Ang mga prinsipyong ito ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at epektibong samahan sa anumang grupo o organisasyon. Sinimulan ni Carnegie ang talakayan sa paghikayat sa mga pinuno na magsimula sa papuri at tapat na pagpapahalaga bago magbigay ng anumang puna. Ang ganitong diskarte ay nagtatakda ng positibong tono para sa usapan at ginagawang mas bukas ang isang tao sa iyong mga mungkahi. Halimbawa, kung kailangan mong itama ang isang empleyado sa kanyang trabaho, mas mainam na magsimula sa pagkilala sa kanyang mga lakas at kontribusyon. Ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang kanyang pagsisikap, kaya't mas magiging bukas siya sa pagtalakay ng mga dapat pang pagbutihin. Paano magbigay ng puna ng hindi nakasasakit? Sa pagtutuwid ng mga pagkakamali, iminumungkahi ni Carnegie na gawin ito ng hindi direkta. Ang tahasang pagtuturo ng pagkakamali ay maaaring magdulot ng kahihiyan o pagtatanggol sa sarili. Sa halip, maaari kang magbahagi ng isang kwento kung saan ikaw mismo ay nakagawa ng katulad na pagkakamali. Sa ganitong paraan, matututo ang ibang tao mula sa feedback ng hindi nila nararamdaman na sila ay hinuhusgahan. Bago magbigay ng puna, mas mainam na pag-usapan muna ang sarili mong mga pagkakamali. Ang pag-amin ng iyong sariling kakulangan ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging patas at binabawasan ang posibilidad ng sama ng loob. Halimbawa, kung may pagkakamali ang isang miyembro ng iyong team, maaari mong sabihin. Naalala ko noong nagkamali rin ako sa ganitong sitwasyon noong nagsisimula pa lang ako. Mahirap pero marami akong natutunan mula rito. Tingnan natin kung paano natin ito masosolusyonan ng magkasama. Ang ganitong paraan ay nagpapalakas ng teamwork at nag-uudyok sa isang positibong pag-aaral imbes na pagtuturo lang ng mali. Gamitin ang pagtatanong sa halip na pag-uutos. Sa halip na direktang magbigay ng utos, mas mainam na magtanong upang bigyang daan ang iba na makilahok sa pagpapasya. Halimbawa, sa halip na sabihing, gawin mo ito agad bukas, mas mainam ang. Ano sa tingin mo ang kailangan nating gawin upang matugunan ang deadline na ito?
Sa ganitong paraan, naiimbitahan silang magbigay ng input at mas nagiging bukas sila sa paggawa ng gawain dahil pakiramdam nila ay bahagi sila ng desisyon. Panatilihin ang dignidad ng isang tao kahit na may mali. Ang pagpapahalaga sa dangal ng isang tao kahit na siya ay nagkamali ay mahalaga upang mapanatili ang respeto at kooperasyon. Halimbawa, kung may kasamahan kang nagkamali sa isang presentasyon, mas mainam na kausapin siya ng pribadong pag-uusap, at mag-alok ng suporta sa halip na pintasan siya sa harap ng iba. Ang ganitong diskarte ay nakakatulong upang mapanatili ang kanyang kumpiyansa at hikayatin siyang magpatuloy sa pagbibigay ng kontribusyon. Gamitin ang papuri bilang pangpalakas ng loob. Ang positibong pagpapatibay ay isang makapangyarihang motibasyon. Inirerekomenda ni Carnegie ang pagpuri kahit sa maliliit na pag-unlad. Ang pagkilala sa kahit maliit na progreso ay nakakatulong upang hikayatin ang patuloy na pagsisikap at pagbuti ng isang tao. Halimbawa, kung may miyembro ng team na nagpapakita ng kaunting pagbuti sa kanyang trabaho, maaari mong sabihin na, "Napansin kong mas binibigyang pansin mo ang detalye kamakailan, at talagang nagdudulot ito ng magandang pagbabago." Ang ganitong pahayag ay nagpapalakas ng loob at nagpapatibay ng mabuting pag-uugali. Bigyan ng mabuting reputasyon ang iba na kanilang mapapanindigan. Ang pagbibigay ng positibong imahe sa isang tao ay nakakatulong upang hindi niya biguin ang iyong tiwala. Halimbawa, kung may bagong miyembro ng team, maaari mong sabihin, "Narinig ko na mahusay ang iyong work ethic, at tiwala akong magagawa mo ng maayos ang proyektong ito." Ang ganitong uri ng papuri ay maaaring mag-udyok sa kanila na pagbutihin ang kanilang trabaho upang matugunan ang inaasahan sa kanila. Gawing madali ang pagwawasto ng mali. Ang paghaharap ng problema bilang isang bagay na madaling maitama ay nakakatulong upang hindi matakot ang isang tao na kumilos upang baguhin ito. Halimbawa, kung may isang tao na nahihirapan sa isang gawain, maaari mong sabihin, "Alam kong mukhang mahirap ito sa ngayon, pero sa ilang pagsasanay lang, tiwala akong mabilis mo itong makakabisado." Ang ganitong pagpapalakas ng loob ay nagpapadama sa kanila ng kumpiyansa na kaya nilang malampasan ang hamon. Gawing masaya ang pagsunod sa iyong suhestyon. Kapag masaya ang isang tao sa kanyang ginagawa, mas malamang na ulitin niya ito sa hinaharap. Halimbawa, kung nais mong ipagkatiwala sa isang tao ang bagong responsibilidad, maaari mo itong ipakita bilang isang pagkakataon para sa personal na pag-unlad sa halip na isang dagdag na gawain. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga benepisyo at pagpapahayag ng iyong tiwala sa kanilang kakayahan, mas magiging masaya sila sa pagtanggap ng hamon. Conclusion. Ang How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie ay higit pa sa isang aklat tungkol sa tagumpay. Ito ay isang pilosopiya ng buhay na nakabatay sa empatiya, respeto, at pangunawa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga prinsipyong ito, hindi mo lamang natututunang impluwensyahan ang iba, kundi natututuhan mo ring ilabas ang pinakamahusay sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang mga teknik na ito ay simple, ngunit ang kanilang epekto ay napakalalim. Kapag sinimulan mong isabuhay ang mga ito, mapapansin mo ang mga maliliit ngunit mahalagang pagbabago sa kung paano tumugon ang mga tao sa iyo, kung paano sila nagbubukas, nagtitiwala, at kumikilala sa iyo bilang isang tao na tunay na may malasakit sa kanilang kapakanan. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaibigan o pananalo sa mga argumento, ito ay tungkol sa pagbuo ng makabuluhang koneksyon na nagpapayaman sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Sa personal mong relasyon, sa iyong profesional na buhay, o sa pang-araw-araw mong pakikitungo sa iba, ang mga aral na ito ay magiging gabay mo upang lumikha ng mas malalim at mas makabuluhang ugnayan. Sa isang mundo na madalas na pakiramdam natin ay nagkakawatak-watak, ang mga walang kupas na prinsipyong ito ay nag-aalok ng isang paraan upang bumuo ng mas matibay na ugnayan, palawakin ang pangunawa, at magdulot ng positibong pagbabago. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie. Naway hindi lang ito naging kapaki-pakinabang, kundi naging inspirasyon rin para sa iyo. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang mga teknik, ito ay isang mindset, isang paraan ng pakikitungo sa iba ng may empatiya, katapatan, at tunay na malasakit. Habang nagpapatuloy ka sa iyong buhay, pagnilayan mo ang mga prinsipyong ito at isabuhay ito sa iyong mga relasyon, karera, at pang-araw-araw na interaksyon. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay hindi lamang sa pag-unawa sa mga ideyang ito, kundi sa patuloy na pagsasabuhay ng mga ito. Salamat sa iyong oras at naway patuloy kang matuto, lumago, at magbigay ng positibong epekto sa mundo at sa paligid mo.
Kung nakatulong sa iyo ang buod na ito, huwag kalimutan na mag-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang Tagalog audiobook gaya nito. Ibahagi sa amin sa comments kung paano mo balak ipatupad ang mga estratehiyang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay.